This is so outrageous. Makapungot gid kaayo. Grabe nga pasipala sa atong presidente, and coming from the mouth of young children diha sa bana sa Davao City nga sobra na pud ng pagkabasto sa mga taga Davao oy. Maski ang ilahang mga anak bitaw, grabe kong makapagmura sa presidente na para bang hindi na tumuntong ng pag-aaral, hindi na rin naturuan ng magandang asal. I'm gonna show you guys kung ano yung sinasabi ko. Kasi ako'y makapin pa rin nga na makita na. Makapin dito. Lupan ng mga yawa. Patay na na eh. Zero part. Ano yan? Pisiho na eh. Eventually, nung paalis na ang presidente dyan sa Kalingan ba yan? Kalingan, Davao City. Yung mga estudyante doon ay nagsigawan. Ang sabi nila ay tinawag na bangag, okay? And tinawag nila na hindi, ang sabi sana daw sumabog yung helicopter para mamatay ang presidente, of course. Ang sabi ay, ayan, nagmamadali kasi ayaw na mabaril siya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ng mga guro at mga may otoridad sa eskwelahan na yan na dapat ay hindi nila kinonsintihan at dapat ay talagang binigyan nila ng pagwawasto ang ginawa ng mga batang yan dahil hindi tama. Ngayon, dahil yan ay nasa Davao, 85%, my presumption is, siguro mismong mga teacher dyan ay ganun din ang gustong sabihin sa presidente. Kaya kinonsinti nila. I've never heard from anybody from that school na nag-apologize o ever nag-public apologize. Siguro proud pa sila na ang kanilang mga estudyante ay katulad din nila ng mindset na malademonyo, okay? So, kung magkaganon man na mismong mga teacher dyan tinotolerate yung ganyang pag-uugali ng kanilang mga estudyante, kung nagkaganon man na mismo ang principal ay walang say sa ginawa ng mga estudyante nila, siguro dapat kayong mahiya sa uniforme isinusuot ninyo. Hindi kayo teacher. Dapat maisip nyo kung tinotolerate nyo or mismo ginamit nyo yung mga batang yan para makapagsalita dahil kayong mga teacher, kayong mga supervisor, principal dyan, kung ayaw nyo sa presidente, fine. Pero sana man lang matuto kayong magbigay ng respeto. Pero kung talagang wala sa bokabularyo nyo, yung tinatawag na respeto, dahil mga demonic na ang nasa utak nyo, wala kayong karapatan na magsuot ng uniforme na yan. Mag-resign na kayo. At wala kayong karapatan na makinabang
Dahil hindi tama ang ginagawa ninyo. Para ano't nandyan kayo? Kayo ang nagtuturo ng magandang asal dapat. Pero parang ginagamit pa ninyo yung mga estudyante kung totoo na hindi nyo inayos at ikinorek yung mga batang yan at tinolerate nyo at natuwa pa kayo. You're abusing. That's child abuse. Inaabuso nyo yung murang kautukan, kaisipan ng mga bata na gamitin nyo para mapasaringan nyo at mapalabas nyo na masama ang presidente. Yeah, I want to call out these teachers, kung sino man ang district supervisor dyan o ang principal dyan, dapat sila mag-apologize sa presidente. Dahil kahit ayaw nila sa presidente, they have the responsibility na ituwid ang mali. Ang kakapal na mukha nyo, sa totoo lang, ang kakapal na mukha nyo. Tandaan nyo, ang Davao, that is not your country. Ang Davao, pag-aari ng buong Pilipinas. Nagkataon lang, diyan kayo sa Davao nakatira. But Davao does not belong to you at all. Hindi kayo Davao Nation. You belong to the Philippines. At ang ginagawa nyo sa presidente, buong bansa, ilan na lang kayo natira na supporter ng mga Duterte? One-third na lang kayo, baka nga mas mababa pa sa one-third ang bumoto sa ang mga botante diyan sa Davao City at sa iba pang mga Duterte supporters. You don't own the Davao City. If you don't want to welcome the president, you don't want to see the president, lumayas kayo dyan. Tumira kayo doon sa China para maintindihan nyo kung paano mabuhay sa bansa na isang komunista. Ano ginagagalit nyo sa presidente? Dahil hindi siya nagmumura? Dahil hindi siya pumapatay? Itinuturing nyo bang katapangan yung papatayin ng isang tao nang walang kalaban-laban? My God, it's horrible. I want to call the DepEd na bigyan ng leksyon. Bigyan ng leksyon. Hindi dapat pinalalampas ito. Bakit? Kung mga mature people ang nagsalita dyan, sana humarap dyan yung mga duwag. Mga duwag na mga principal dyan at mga teacher dyan na hindi kayang humarap sa presidente at murahin ang presidente at mag-wish na sana sumabog ang helicopter ng presidente. Mga duwag kayo! Nakakagalit talaga kayo. Mga duwag kayo. Ang kakapal na mukha nyo. Mga duwag naman kayo. Kung umasta kayo, kung alam mo, mga matatapang kayo, para kayong hindi tinatabla ng bala. Kung makaasta kayo, kung makapanghamon kayo, at pag hinarap naman kayo, mga uhog naman ang mga buntot ninyo. Katulad ng leader nyo, si Baste, kung sino-sino hinahamon. Kung kakasahan naman, andun, sumisibat papuntang Singapore. Kung sana kung mga malalaking tao na, nasa tamang edad na ng mga tao, yes, you can voice whatever you want. But not yung freedom of speech natin, limitado yan. Hindi yan unlimited.
May limitasyon ang freedom of speech natin. Hindi na freedom of speech yan para hangarin mo, katulad ni Sara Duterte, na pinagbantaan niya bago pa siya nag-meltdown, nagplano na siya. Hindi siya nagbabanta. Kino-confirm niya lang in public ang ginawa niyang plano na ipapapatay niya si PBBM. Mismo sa testimony ni Madriaga, plano na nilang ipapatay si PBBM kung hindi matanggal si PBBM after 2 years. Kasi ang hangad nila, gusto nilang umupo si Sara para mas mahaba ang panahon ng kanyang pamumuno bilang presidente, katulad ni Gloria Arroyo. After 2 years, pinatalsik si Estrada. Umupo si Gloria. The next election, tumakbo ulit si Gloria bilang presidente. So, naging presidente ang isa pang kurap. Yan, na mentor ni Sara Duterte, si Gloria Arroyo. Yan ang tagapagturo niya kay Sara kung paano ibagsak ang isang presidente. Ginawa niya Siya ang mentor. Yan. Dahil hindi nila mapalaya si PBBM, ayan. Simula pala, hindi pa nga nakaupo sa kanyang upuan sa Malacanang si Pangulo. Kung ano-ano ng paninira ang kanilang sinasabi. May narinig ba kayo sa presidente na pinagmumura kayo? Binabalikan kayo ng mga salita na hindi nyo malunok? Mga bata, yung ginagamit ninyo. Mga duwag kayo, mga duwag. Not until may makita ako, may nag-post na nag-apologize, ang mga teacher na ito, ang principal na ito, ang district supervisor ng eskwelahan na yan sa Kalingan, Davao City. Iisipin ko talaga na malala kayong mga taga riyan sa Davao City. Wala kayong pag-asa na, hopeless na talaga kayo, talagang kinubabawan na kayo ng demonyo. Saan ka nakakita ng eskwelahan? Dapat na nagtuturo. Sabi nung isang nag-comment, nabasa ko na, sabi niya, responsibilidad naman ng mga magulang yan ang pagtuturo ng magandang asal sa kanilang mga anak. Nangyari yun sa eskwelahan So, ibig sabihin, may responsibilidad ang mga teacher na sana man lang, dadating ang presidente. Kahit ayaw natin sa presidente, magpakita tayo ng magandang asal dahil tayo ay disente. Tayo ay disenteng mamamayan ng Davao na dapat tayong igalang. Dahil marunong tayong magpakita. Kahit pakitang tao, okay? Kahit pakitang tao. Kayong mga Davaoenyo, hindi nyo pag-aari ang Davao. Tandaan nyo yan. Kung gusto nyong maging inyo ang Davao, makipaglaban muna kayo sa gobyerno. Ipaglaban yung karapatan nyo na maging inyo ang Davao. Dahil ang Davao never been yours. That belongs to the Philippines. That belongs to the whole citizenry of the Philippines. So, may karapatan kami na ipagtanggol ang tama. Ang tuduwag ninyo, mga bata, ginagamit ninyo na pambala sa kanyon. Kayo mismo hindi nyo maharap ang presidente.
Kung ayaw nyo makita ang presidente, bakit nyo pa pinapunta dyan? Para ano? Pinapunta nyo dyan para bastusin? Ganon? Tandaan nyo, nung nakaraan taon, mismong Cebu, lahat ng mga trapong politiko doon, nanguna sila para walang hiyain ang presidente. Anong nangyari? Pagkaraan ng 3-4 na araw, nilindol ang Cebu. Ganon din ang Davao. Pagkatapos na dinadalahuran nyo ang presidente, ano ang nangyari? Nilindol kayo. Pinakamalakas na lindol ang dumating sa inyo. Hindi lang lindol, may kakambal pang sunog. Pero kahit gano'n ang ginawa nyo sa presidente, nasaan ang pinagtatanggol nyong mga Duterte? Panahon ng lindol, panahon ng sunog, kailan lang? Ilang araw lang nakaraan. Malunod kayong lahat sa baha. Nasaan ang mayor nyo? Nandun. Sa Spain, gumagastos ng 24,000 euro sa kanyang party, samantalang kayo nalulunod kayo sa baha. Anong ginawa ng presidente ngayon? Andun yung mga ilog, pinalinis. 10 taon ni hindi hinuhukay ang mga lupa doon, ang mga putik doon, ang mga basura hindi nilinis. 10 taon! Taon-taon, konting ulan lang. Lumalangoy lahat sa baha. Ang iba sa inyo, naknakan ng sinungaling. Maipagtanggol nyo lang ang mga Duterte kahit kitang-kita na nalulunod kayo sa baha. Maikipagtalo pa kayo na walang baha sa amin, walang baha sa amin. Maganda sa amin parang Singapore. Wala kang makitang kuryente, tapos makikita mo sa balita, merong nananalaytay doon na parang si Spider-Man siya kasi bangag. Anong ginagawa ng mayor nyo? Akala nyo hindi namin alam? Mayor nyo, mga hinayupak kayo, mga buwisit kayo, mga bulag, mga bobo. Ang kakapal na mukha nyo. Yung mayor nyo, anong oras nagigising yan? 3:00 na pumupunta sa kanyang opisina. Dahil palaging langungo sa alak, parating bangag. Tapos itong mga buwisit na itong mga batang ito, ang lakas ng loob na sabihin bangag. Bakit ganyan ang ugali nila? Connected to Beth's SQ4 Ultra. Kasi yan, nakamulatan mula sa magulang. Hindi ko maisip talaga kung paanong nagkaganito na ang kultura ng Pilipinas. Ma-imagine nyo ba kung tolerate nyo na yung mga batang yan lumaki na hindi maiwasto ang ganyang asal? Kayo mismo, mga magulang yan, mumurahin yan.
Kayo mismo, mga teacher, mumurahin yan. Kasi walang takot. Hindi na marunong mahiya. Hindi na marunong kumilala ng kung ano ang tama at saka kung ano ang mali. Kasi hindi nyo tinuturuan. So, dapat kayo, mga teacher dyan, mahiya kayo sa uniforme nyo. Talagang dapat mahiya kayo sa uniforme nyo. Para ano't nandyan lang kayo. Hanap buhay lang. Walang personalan. May responsibilidad kayo na turuan yung mga batang yan. Na kahit nagkulang ang magulang, kayo ang mga pangalawang magulang. Kung nagkulang man ang mga magulang na turuan sila ng tama, responsibilidad nyo, mga sir, mga ma'am, naturuan man lang kung hindi man marunong magpakita ng paggalang, turuan nyo o di sana nilagyan nyo ng plaster ang mga bibig para hindi makapagsalita. It's so outrageous. Sobrang nakakagalit. Isipin nyo ito, mga taga Davao. Hindi lang kayo ang mga mamamayan dyan sa Davao. Darating ang araw, ni anino ng mga Duterte, maglalaho yan. The Duterte will no longer exist sa politika. Ilang taon? Mahigit 30 dekada, mahigit 30 taon ang mga Duterte namuno sa inyo. Maganda, yes. Maganda nga. Pero para siyang ang Davao City, para siyang isang libingan na sa labas maganda, merong nakapaloob sa isang magandang mausoleo. Ang labas ay may puting pintura, pero ang loob nyo, mga Davao, ang kaloob-looban nyo ay mga bulok, kalansay, mabahong, agnas na katawan ng mga patay na tao. Ganyan kayo. Maganda ang Davao. Ang Davao, yes, maganda. Ako ay Mindanaoan din. Bisaya pud ko. Kahibalo ko musultig Bisaya. Kahibalo ko musultig Ilongga. Ilongga ba ako? Makasabot ko kung unsa isulti ninyo sa ako. Kung i-bash ninyo ako, that's fine. If you're happy, okay lang. Pero maganda ang Davao. I've been to Davao many times. Maganda ang Davao. Pero para kayong libingan, maganda lang kayo sa panlabas. Dahil ang kaloob-looban nyo, mga squatter ninyo, nagkalat ang tae. Lumulutang kayo sa baha. Hindi ako tumira sa squatter dyan, but I can imagine. Dahil dito rin ako nagtagal sa Maynila. I've been in Malabon, in Nabotas. Alam ko kung paano mabuhay ang mga tao na lumulutang sa baha, lumulutang sa basura. Ganyan kayo, Davaoenos. Huwag kayong magmalaki. Hindi pag-aari ng Duterte ang Davao. Hindi pag-aari ng Duterte ang Davao. Yan ang tandaan ninyo. Marami din dyan namumuhay ng tahimik. Hindi lang nagpapahalata. Ito yung isang video nung isang commentator. Sabi niya, hindi naman talaga siya pro-administration. I don't know kung DDS din siya. Pero pakinggan nyo yung kanyang sinasabi.
Just imagine people, no? Mga kabataan, minumura mo yung presidente. No? Habang papalakad si BBM, katakot-takot na pag-alipusta, pagmumura ang ibinabato sa kanya ng mga tao. Pero naisip, ganun na ba yung kultura ng Pilipino ngayon? Although, ako sa sarili ko, hindi naman ako ganun ka-kumbinsido dyan kay BBM. But we have to give the proper respect as President of the country, mga kababayan. Just imagine people, no? Mga kabataan, minumura mo yung presidente. No? Habang papalakad si BBM, katakot-takot na pag-alipusta, pagmumura ang ibinabato sa kanya ng mga tao. Pero Eto yung isang comment na isang bobo. Bakit binigyan niya ba si dating Presidente Digong ng respeto na gusto nyo kay BBM? Sige nga, sagutin mo. Yun yung comment niya doon sa matandang commentator. So, my response, my reaction is, bakit? Kailan ba dinisrespect ng Pangulo si Duterte? Di ba? Hindi pa nga nakaupo si Bongbong Marcos. Anong ginawa nila? Nagrally sila, tinawag na bangag ang presidente. Samantalang siya itong umaamin na nagmamariwana siya at inabuso niya yung kanyang gamot na fentanyl. Kaya parati siyang bangag. Kung gumising siya alas 11 na, alauna na, habang bangag siya, sino ang nag-aasikaso ng Malacanang? Yung kanyang special assistant na si Bongo. Si Bongo ang kanyang little president. Samantalang ang Pangulo, alas 4 madaling araw, gumigising na, nag-exercise, nag-almusal, pagkatapos pupunta na doon sa kanilang cabinet meeting. Bandang alas 11, lilipad na. Pupunta na sa Mindanao, sa Visayas, para asikasuhin yung mga proyekto. Para mapabilis ang pagkaayos at pagkayari ng mga proyekto, maisaayos ang mga programa, tumatakbo na maayos, at personal na asikasuhin ang mga problema. Nung nilindol kayo dyan sa Davao, ganun din ang ginawa ninyo. Hindi ako nag-react noon. Dahil kadalasan, karamihan ng mga nagsisigaw na yon ay mga matatanda na eh. So, they are already accountable dahil matanda na sila. Alam na nila kung tama o hindi ang kanilang ginawa. Kung para sa kanila tama yon, they are accountable for that. Pero, ang kinagagalit ko ay para gamitin nyo yung mga bata para murahin ng presidente. Grabe na yun. Malademonyo ng gawain yun. So back to the comment, ang presidente hindi kailanman nagbalik ng salita na masama sa inyo. Dahil ba pinadala siya sa daheg? Tandaan nyo, hindi ang presidente ang nagpakulong dun. Si Trillanes ang nagsampa ng kaso. So anong gusto nyong gawin? Kung ikaw ba naman murahin ka ng murahin ng dating presidente, anong gagawin mo? Walang nilabag na batas ang presidente. Kung napunta man siya sa dahig, marami siyang kasalanan na ginawa. Yun ang kinagagalit ninyo eh. Kasi akala nyo, ang presidente ay nagpakulong sa inyong poon ninyo na si Duterte. So, I hope and pray, hindi ako katulad nyo na nanaisin ko ang kapahamakan para sa inyo. No, I won't do that. Ang nais ko na lang ay sana mabuksan ang inyong pag-iisip at ma-realize ninyo ang inyong pagkakamali. Dahil, ang sabi ng Bible,
Huwag niyong tadadyakan o sisipain ang isang bagay na matulis. Dahil sa kabila ng ginawa ninyo, matatapos na ang termino ng presidente, lahat ng pang-aalipusta, lahat ng pagtatangka na siya ay mapalayas sa kanyang pwesto, hindi nagtatagumpay. Bakit? Hindi nyo ba tinatanong sa isip ninyo bakit hindi nagtatagumpay? Na kahit sa kabila ng lahat ng ginagawa ninyo, walang nilalabag na batas ang Pangulo. Pero nananatili siya sa kanyang pwesto. Bakit? Dahil siya ay ginagabayan ng Diyos. Dahil siya ay pinoprotektahan ng Diyos. Dahil inupo siya bilang Pangulo ng bansa. Totoo, si Digong nanaling presidente. Inupo din siya ng Diyos para pangunahan at maisaayos ang bansa. But you're denying to yourself na sabihin na umunlad ang Pilipinas. Kung yan ang inyong paniniwala, di da sana. Tanggapin nyo na lang na hindi habang panahon ay Duterte ang magiging leader ng bansa. Hindi ganyan dito sa Pilipinas. So sana kayong mga teacher dyan na may pasimuno, yeah, I accused you na kayo ang may pasimuno. Siguro talagang pinlano nyo yan eh. Kasi kung hindi, dapat bago pa dumating ang presidente, pinagsabihan nyo na yung inyong mga estudyante na may bisita tayo kahit ayaw natin sa bangag na presidente, ipakita natin na tayo ay tao. Huwag nating ipakita na tayo ay mga hayop. Huwag nating ipakita na tayo ay mga baboy. Ganyan kayo. Mga baboy kayo, hindi kayo tao, mga animal ang pag-uugali ninyo.